Kabanata 991. Pagdating pa lang nila sa dining room, lumabas ng study si Kingsley, Ethan, at Jack. Nagulat si Erisa nang makita sila. Bakit ang aga niyo gising? Don't tell me hindi ka nakatulog ng isang kindat kagabi. Nang makita niyang pagod silang lahat, naisip niyang gising sila buong magdamag. Talaga, hindi kami nakatulog kagabi, reklamo ni Kingsley, na nakakurap-kurap sa kanyang mga mata na may matinding maitim na bilog sa ilalim nito. Nagdulot iyon ng tawa mula kay Erisa. Halika na, umupo na kayo, sabay na tayo mag-breakfast, alok niya. Okay, agad namang tinanggap ni Kingsley ang alok at nagmamadaling umupo. Total lumabas lang sila dahil narinig nila ang ingay sa labas. Sinulyapan ni Benjamin si Kingsley bago itinoon ang tingin kay Ethan at Jack. Nang mapansin niyon, agad na iniulat ni Ethan, Mr. Graham, natapos na namin ang investigasyon. Tumango si Benjamin bilang pagsang-ayon, saka iniangat ang kanyang baba patungo sa hapagkainan. Kain na tayo. Okay. Tuwang-tuwa ang dalawang lalaki na umupo sa tabi ni Kingsley. Sinulyapan sila ni Erisa ngunit hindi nang ahas na tanungin sila ng mga detalye dahil naroon ang mga bata. Kaya naman, sabi niya, kumain na tayo. Boy, tingnan mo kung gaano katindi ang iyong dark circles. Dapat matulog na kayo pagkatapos ng almusal. Salamat, Mrs. Graham. Masayang sigaw ni na Ethan at Jack. Hindi maiwasan ni Erisa na mapahiya nang marinig iyon. Nakangiting sumulyap si Kingsley sa kanya at kay Benjamin bago ngumiti kina Ethan at Jack, huwag kang maingay. Sisipain kayong dalawa ni Mr. Graham kapag tinakat mo si Erisa. Sa sandaling iyon, ang dalawa ay palihim na sumilip kay Benjamin at dahan-daang binawi ang kanilang mga tingin na nahulog sa ganap na katahimikan. Samantala, matamang pinagmamasdan sila ng 6 na bata. Dahil hindi napigilan ni Zachary ang kanyang pag-usisa, nagtanong si Zachary, Mr. Frank, ano ang nahanap mo? Tiningnan ni Ethan ang matalinong bata bago muling nagnakaw ng tingin kay Benjamin. Ang una ay hindi naglakas loob na magbunyag ng walang pahintulot ng ibang lalaki. Kumain ka na, napatingin si Benjamin kay Zachary. Malinaw na wala siyang intensyon na pasukin siya sa bagay na iyon. Noon lang, tumingin si Gavin kay Benjamin ngunit hindi nagtagal ay binawi ang tingin nito. Bumaling kay Zachary, malumanay niyang sinabi, kain na tayo, Zachary. Pupunta tayo kay Lolo saglit. Dahil walang planong sagutin si Benjamin sa kanyang tanong, tumango na lamang si Zachary at iwaksi ang kanyang iniisip. Hindi napigilan ni Erisa na mapabuntong hininga nang mapansin ang pag-uusisa sa mga mukha ng mga bata. Huwag samabad kapag nag-uusap ang matatanda. Bilisan mo kumain, baka malate tayo. Nagpout, pinabulaanan ni Jasper, Mommy, maaga pa naman. Hindi pa mag-8 ang orasan. Huwag mo akong kausapin. Saway niya, straight-faced. Ang batang lalaki ay tumahimik na inilabas ang kanyang dila at ibinaba ang kanyang ulo upang kumain. Na may magiliw ng ngiti sa kanyang mukha, inilibot ni Kingsley ang kanyang tingin sa mga bata bago nagtanong, Gavin, bakit hindi kayo maganda ang pananamit? Gayunpaman, tumingin lang si Gavin sa kanya at nagpatuloy sa pagkain ng walang sinasabi. Binigyan din ni Tim si Kingsley ng isang maikling tingin ngunit walang sinabi. Hindi pa siya close sa huli. Si Zachary naman, medyo nalungkot siya sa hindi pagsagot ni Benjamin sa tanong niya. Kaya naman, wala siya sa mood na sagutin din ang tanong ni Kingsley. Ganon din, hindi naglakas loob na umimik si Jasper matapos mapag-alitan ni Erisa. Si Oliver lang ang nag-ayos ng salamin niya at nagtanong, Mr. Watts, hindi ba tayo maganda ang pananamit ngayon? Natawa si Kingsley sa sagot ng bata. Binigyan niya ng thumbs up ang bata at nagkomento, mukhang mabait ka, pero iniisip ko kung magsusuot ka ng mas magandang damit. Isang nakakalokong ngiti ang isinalubong sa kanya ni Oliver. Kung titingnan ng malapitan, mapapansin ang tusong kislap ng isang fox sa kanyang mga mata. Magpapalit tayo ng mga damit natin pagkatapos nating kumain. Kung hindi, baka aksidenteng madumihan natin ito, he informed Kingsley. Tumatawa, inilipat ni Kingsley ang kanyang tingin kay Jesse. Ano ka naman, Jesse? May suot ka bang damit mamaya? Natigilan si Erisa, tama yan. Ito ay isang mahalagang kaganapan. Dapat bang magsuot ng damit si Jesse? Gayunpaman, inakala ng lahat na lalaki noon si Jesse, kaya't naghanda sila ng damit ng lalaki para sa kanya, tulad ng sa kanyang mga kapatid. Wala akong suot na damit mamaya, Mr. Watts. Nakasuot ako ng cool na suit. Ang matamis na boses at pink na pisngi ni Jesse ay nakatunaw sa puso ng lahat. Kabanata 992.
Si Kingsley at ang iba ay nakatitig kay Jessie nang hindi kumukurap habang si Erisa naman ay nakangiti sa kanya. Sa totoo lang, mahilig magsuot ng mga damit si Jessie. Kaya lang ay nakumbinsi siya ni Erisa na magsuot ng kaparehong damit ng kanyang mga kapatid. Nag-a-apologetic look si Jessie, sinabi ni Erisa, Jessie, pasensya na nakalimutan kong maghanda ng damit para sa iyo. Ipinapangako kong maghahanda ako ng isa para sa iyo sa susunod. Paalalahanan mo ako kung nakalimutan ko, okay. Agad na nagningning ang mga mata ni Jessie, at masayang sinabi, okay, Mommy. Salamat. Sa sandaling iyon, nilinggan siya ni Benjamin at sinabing, may ibibigay akong regalo sa iyo pagkatapos ng almusal. Nagulat na nagtanong si Jessie, ano ito? Malalaman mo mamaya, tugon niya, na misteryoso tungkol dito. Dahil doon, sumimangot si Jessie at humirit, salamat, Mr. Graham. Isang mapagmahal na tingin ang lumitaw sa mukha ni Benjamin nang makita niya ang cute na dimples ng kanyang anak. Mr. Graham, hindi mo ba masasabi sa amin ngayon? Masyado mo kaming pinapakiramdaman. Ano ba talaga ang binibigay mo kay Jessie? Kumuha din ba tayo? Tinitigan ni Jasper si Benjamin nang may pag-aalinlangan, kumikinang ang kanyang mga mata sa pananabik. Sa isang quirk sa kanyang bibig, masayang pinanood ni Kingsley ang pakikipag-ugnayan ni Benjamin at ng mga cute na bata. Sa halip na makialam, tahimik niyang kinain ang kanyang pagkain. Nako, sinulyapan ni Benjamin si Jasper at sinabing, walang para sa inyo. Para lang sa mga babae. Dahil sa pagkadismaya, napayuko si Jasper sa kanyang upuan at nagbuntong hininga, natuwa ako sa wala. Akala ko lahat tayo ay makakakuha ng isa. Narinig ni Benjamin ang mga reklamo ng bata, at sinulyapan niya ito. Maaari kitang bigyan ng isa sa susunod kung gusto mo. Baka sa mga mata ni Jasper ang kuryosidad. Ano ito? Sa kanyang pagkadismaya, hindi sumagot si Benjamin. Pagtingin sa kanya, sa wakas ay inilabas ni Jasper ang kanyang trump card. Kung sasabihin mo sa akin kung ano ito, tatawagan kita bilang daddy. Masyadong curious ang bata para malaman kung ano ang bagay kay Jessie pero hindi sa kanila. Hindi ako mahuhulog sa mga pakulo niya. Kung bagay sa babae, hindi ko magagamit. Teka. Pwede kong ibigay kay Jessie kung ganon. Si Jasper ay nahuli sa isang dilema, ngunit siya ay labis na nakikiusyoso. Kumislap ang mga mata ni Benjamin nang salubungin niya ang tingin ng anak. Well, narinig ko lang na tinatawag mo akong daddy, kahit hindi ko pa sinasabi sa iyo kung ano iyon. Walang imek si Jasper. Samantala, tumawa sina Kingsley, Ethan, at Jack. Para bang hindi siya natatakot na magalit si Benjamin, sinabi ni Kingsley, Boss, wala kang hiya. Hindi ka man lang tinawag ni Jasper ng ganyan. Ito ay isang pahayag lamang, hindi isang opisyal na address. Bilang tugon, pinandilatan siya ni Benjamin ng mga punyal na naging dahilan ng pagkatakot niya. Agad niyang ibinaba ang kanyang ulo para kainin ang kanyang pagkain, piniling umiwas sa titig ni Benjamin. Noon lang, ngumiti si Erisa kay Benjamin. Na-curious din ako, ano ba talaga ang ibibigay mo kay Jessie? Mas mabuting huwag na niyang pagselusan ng mga lalaki mamaya. Nakatitig sa kanya, sinenyasan siya ni Benjamin na lumapit. Ginawa niya ang sinabi, at bambulong ito sa kanyang tainga, isang damit. Gulat na tinitigan siya ni Erisa na parang hindi makapaniwala. Gayunpaman, misteryosong ngiti lamang ang ngiti ni Benjamin, isang ngiti na napakarogash na nakakapagpablush ng isang tao. Samantala, pinanood ng 6 na bata ang kanilang mga magulang na nagbubulungan. Nang hihinayang, nagtanong si Jasper, Mr. Graham, bakit kay mommy mo lang ito sinasabi? Nakalulungkot, sinulyapan lamang siya ni Benjamin at sinabi sa malinaw ngunit mahigpit na paraan, bilasan mo at tapusin mo ang iyong pagkain kung gusto mong malaman. Nagpout ang bata. Pagkatapos, lumingon siya kay Erisa at nagtanong, Mommy, ano ang sinabi sa iyo ni Mr. Graham? Nang makitang misteryoso pa rin si Benjamin sa regalo, ngumiti lang si Erisa at tumahimik. Nagpasya siyang tulungan itong ilihim ito at huwag sirain ang sorpresa niya para sa kanilang anak. Secret lang. Nataranta ang 6 na bata. Mommy, alam namin na sikreto. Sinabi ba sa iyo ni Mr. Graham kung ano ang ibinibigay niya kay Jessie? Napatingin si Zachary sa kanya ng may pagtataka. Natawa si Erisa sa tanong niya, kaya kung sagutin yan. Oo. Kabanata 993. Mommy, ano yon? Napukaw ang curiosity ni Gavin. Umaasa siyang sasabihin sa kanya ni Erisa kung ano ang regalo. Secret lang, sagot ni Erisa na may nakakatakot na ngiti sa lobby. Napabuntong hininga si Gavin.
Dama ko ang tingin niya kay Erisa kay Benjamin. Mommy, kakampi ka ba ngayon ni Daddy? Natuwa si Erisa sa sinabi ng maliit na bata. Mommy, pwede mo kaming ipaalam ng palihim. Hindi namin sasabihin kay Jessie. Binigyan ni Tim si Erisa ng puppy-eyed look. Bilasan mo kumain. Malalaman mo ang sagot sa pag-akyat mo mamaya. Hindi sinabi ni Erisa sa kanila dahil gusto niyang tulungan si Benjamin na itago ang sikreto. Bahagyang napaawang ang lobby ni Benjamin. Naging curious din si Kingsley at ang iba pa. Gayunpaman, nang mapansin na si Benjamin ay tila hindi na gustong magpahayag pa, hindi na nila siya kinulit at nagpatuloy sa pagkain ng kanilang almusal ng tahimik. Gustong malaman ng anim na bata kung anong regalo ang ibibigay ni Benjamin kay Jessie at inasahan nila ang kanilang almusal. Dahan-dahan, hindi kayo mabibigyan ng daddy mo ng regalo kung hindi pa siya tapos kumain. Nakita ni Erisa na nakakatuwa ang kilos ng kanyang mga anak. Tumingin ang anim na bata kay Benjamin at sinabing, Tay, bilasan mo. Ang mga mata ni Benjamin ay lumukat sa isang ngiti habang siya ay humihingi ng tugon. Natuwa at naghiyawan ang mga bata bago sila nagpatuloy sa pagkain ng almusal. Nang matapos sila, sabik silang umupo sa kanilang mga upuan habang hinihintay nilang ihayag ni Benjamin ang sorpresa. Daddy, bilasan mo. Nagpout si Gavin sa lobby at napaungol, ang bagal mo. Natuwa si Kingsley at sinabing, halika, dadalhin ko kayo sa itaas para tingnan. Agad namang napalingon sa kanya ang anim na bata na kumikinang ang mga mata. Mr. Watts, alam mo ba kung saan ang regalo? Tumalon sila sa kanilang mga upuan at umikot sa paligid ni Kingsley. Marahan niyang tinapik ang kanilang mga ulo at sumagot, oo naman. Nasa kwarto ng daddy mo. Ang anim na bata ay tumalikod at nagtungo sa itaas kaagad pagkatapos Kingsley ay tapos na. Ngumiti si Erisa at pinaalalahanan sila, mag-ingat. Sumunod si Kingsley sa likuran nila. Hinintay ni Benjamin na matapos si Erisa bago siya umakyat. Inikat ng anim na bata ang kwarto ngunit wala silang nakita. Nagtipon sila sa paligid ni Benjamin nang sa wakas ay nasa itaas na siya. Daddy, nasaan ang regalo ni Jessie? Sinulyapan ni Benjamin ang mga bata at tumabi para tawagan si Ethan. Nagmamadaling inabot sa kanya ni Ethan ang isang kahon ng regalo at sinabing, Here, Mr. Graham. Pagkatapos, ibinigay ni Benjamin ang regalo kay Jessie. Jessie, buksan mo. Sa sobrang tuwa, kinuha ni Jessie ang regalo. Salamat, Mr. Graham. Dinala niya ang kahon sa gilid ng kama at binuksan iyon. Naningkit ang mga mata niya nang makita ang isang maliit na damit sa loob nito. Gavin, Tim, Zachary, Oliver, at Jasper ay tuwang-tuwa nang makita rin ang kasalukuyan. Ito ay isang damit, napakaganda nito. Kinuha ni Zachary ang damit sa kahon at itinapat ito kay Jessie para tingnan kung kasya ito. Magiging maganda ito sa iyo. Si Jessie ay kumikinang ng husto na ang kanyang mga mata ay lumukat. Masaya rin ang kanyang mga kapatid para sa kanya. Jessie, hindi mo na kailangang magsuot ng kaparehong suit natin. Hindi pa rin nabawasan ang ngiti sa mukha ni Erisa nang makita kung gaano kasaya ang kanyang mga anak. Gayon din, natuwa si Benjamin. Mukhang maganda. Napakaganda ng mga mata ni Gavin. Tumayo si Kingsley sa tabi ng pinto at bamulong, Jessie, bilasan mo at subukan mo. Magiging maganda ka. Hindi pa niya nakitang nakasuot ng damit ang batang babae. Napakaganda ni Miss Jessie sa damit, parang manika, sabi ni Ethan. Naging sentimental siya nang maalala niya kung gaano ka-cute ang itsura ni Jessie noong. Minsan silang magkasama, naiinggit si Jack kay Ethan. Kailan mo pa siya nakitang nakadress? Kahit na hindi ko pa siya nakita sa isa. Nakita ko siyang nakadamit minsan nang hinanap ni Mr. Graham si Mrs. Graham, paliwanag ni Ethan na may ngiti sa kanyang mukha. Naalala ni Erisa ang oras at nag-aalinlangan siyang tumingin kay Benjamin. Di ba sabi mo na padaan ka lang? Kabanata 994. Sinaman ng tingin ni Benjamin si Ethan. Napangiti ang huli at napaatras sa isang sulok. Pagkatapos, sinulyapan niya si Erisa at sinabing may masamang ekspresyon, oo, ginawa ko. Ngumuso si Kingsley na hindi makapaniwala. Aminin mo na lang na gusto mo siyang makita ha. Hindi naman sa may ginagawa kang labag sa batas. Tumawa si Erisa at tinukso si Benjamin, more like stalking me. Pinagmasdan siya ni Benjamin at sinimanggutan si Kingsley. Oh, tumahimik ka ba? Napangiti si Kingsley. Oh, paano natin ito isusuot? Tinutulungan ng mga bata si Jessie na isuot ang kanyang damit. Nagmamadaling pumunta si Erisa at kinuha ang damit. Hayaan mo ako. Mommy, may damit ako. Bulalas ni Jessie.
Tinapik ni Erisa ang ulo ng kanyang anak at sinabing, hayaan mo akong tulungan ka. Tinulungan niya si Jessie na magpalit ng kanyang pajama. Hehe, umikot ang batang babae na may ngiti sa lobby. Mommy, maganda ba ako? Napakaganda. Masayang sagot ni Erisa. Inikat niya si Jessie sa kanyang yakap at hinalikan siya sa pisngi. Napahadjadjak ang batang babae sa sarap. Napakaganda ni Jessie. Hindi maalis ni Gavin at Tim si Jessie. Kumikinang ang mga mata nila sa gulat. Bagamat sanay na sina Zachary, Oliver, at Jasper na makita si Jessie na nakasuot ng damit, naisip pa rin nilang maganda siya sa bago niyang damit. You look really pretty in that princess dress, puri ni Jasper. Salamat, Jasper. Si Jessie ay nagniningning sa kanyang mga kapatid habang ang mga lalaki ay tila hindi maiiwas ang kanilang mga tingin sa kanya. Pati si Benjamin ay natulala. First time niyang makita ang kanyang anak na nakasuot ng damit. Naisip niya na mukha itong isang mabuting maliit na prinsesa. Lumapit siya at binuhat si Jessie. Gusto mo ba? Sabik na tumango si Jessie at sinabing, oo. Salamat, Mr. Graham. Talagang welcome ka. Malumanay na tinapik ni Benjamin ang likod ng kanyang ulo at umupo habang nakayakap pa rin si Jessie. Huwag kalimutan ang sapatos. Hayaan mong isuot ko ang mga ito sa iyo. Kinuha niya ang kasalukuyang kahon at kinuha ang pares ng pink na sapatos sa loob nito para ilagay kay Jessie. Parang may nakahanda ng husto, sabi ni Erisa. Si Kingsley, Ethan, at Jack ay nakatayo sa may pintuan. Natunaw ang kanilang mga puso nang makita ang kakatean ni Jessie. Napakaganda ni Jessie. Sumenya si Kingsley kay Jessie. Halika dito, Jessie. Hayaan mong yakapin kita. Ngumiti si Jessie at tumungo sa kanya. Mr. Watts, hindi ba mukhang maganda ang bago kong damit? Hindi lang yung damit, sweetheart. Maganda ka rin. Kinurot ni Kingsley ang pisngi niya at masuyong hinalikan din siya. Ganoon din ang gustong gawin ni Ethan at Jack, ngunit pinigilan sila ni Kingsley. Mr. Watts, yakapin din natin siya. Napaka-clumsy nyo. Sasaktan mo siya. Naiinis na sambit ni Kingsley. Pagkatapos, binuhat niya si Jessie sa tabi. Nagprotesta sina Jack at Ethan, hindi kami clumsy. Tumawa si Erisa at sumenya sa kanyang 5 anak. Halika, mga syota, palitan na natin kayo. We can change on our own. Nakangiting sagot ni Gavin. Pagkatapos, inakay niya ang kanyang mga nakababatang kapatid palabas ng silid. Mommy, magpapalit na tayo, sabi ni Tim bago sumunod kay Gavin. Mommy, bilasan mo na at magpalit ka na rin. Wika ni Zachary bago kinalagkad si Oliver at Jasper palabas ng kwarto. Samantala, nakikipaglaro pa rin sina Kingsley, Ethan, at Jack kay Jessie. Tumungo si Benjamin para isara ang pinto at bumaling kay Erisa. Panahon na para magbago din tayo. Tumungo si Erisa. Nang papunta na siya sa closet, hinawakan siya ni Benjamin sa kamay. Maghintay. Malapit na sinundan ng kanyang tingin si Benjamin. Pumasok si Benjamin sa loob ng aparador at kinuha ang isang kahon mula sa isang madilim na sulok ng aparador bago lumabas. Isang pagtatakaang bumungad sa kanyang mga mata. Gown ko ba yan? Kabanata 995. Oo, tumango si Benjamin at binuksan ang kahon. Nang mapansin na ang damit ay kapareho ng damit ng kanyang anak, kumislap ang mga mata ni Erisa. Kapareho ba ito ng kay Jessie? Tanong niya sa pagtatangkang kumpirmahin. Nagulat siya, kinuha niya ang damit sa kahon. Gayunpaman, napansin niyang gown ang damit niya sa halip na damit na prinsesa gaya ng kay Jessie. Bakit hindi ka magpalit? Nakatitig sa kanya si Benjamin. Tumango si Erisa bilang tugon. Nang malapit na siyang magtungo sa banyo ay pinigilan siya ni Benjamin. Magpalit ka dito. Magpapalit ako sa banyo, aniya. Pagkatapos, sinulyapan siya nito ng mapanuksong tingin. Well, go on. Then, udyok sa kanya ni Erisa. Nagtaas ng kilay si Benjamin at tumalikod para magtanong, paano kung tulungan kitang magbago? Matingkad na pingkang mukha ni Erisa. Nahihiya, sinulyapan siya nito ng matalim. Hindi, salamat. Napabuntong hininga si Benjamin at tumalikod upang tumungo sa aparador. Sinamantala ni Erisa ang oras at nagmamadaling nagpalit ng bago niyang gown. Gayunpaman, hindi niya maisip ang kanyang damit, sa kabila ng pananakit ng kanyang mga kamay sa maraming pagsubok. Wala siyang ibang pagpipilian kundi humingi ng tulong kay Benjamin. Ay nalalaya ni Erisa ang gown sa harap ng kanyang dibdib at tinungo ang walk-in closet. Saglit siyang natarante nang makita si Benjamin. Nakasuot ng formal na suit, si Benjamin ay nagpakita ng isang marangal na aura sa kanyang matayog at matikas na kilos.
Sa sandaling iyon, ikinabit niya ang kanyang manggas. Nang maramdaman ang mga sulyap nito, bahagyang iniling niya ang kanyang ulo para tingnan siya. Naramdaman ni Eresa ang pagtibok ng kanyang puso. Napangiti siya. Tapos ka na ba? Nagtaas ng kilay si Benjamin at lumapit sa kanya. Malapit na akong matapos. Sinaman siya ng tingin ni Eresa at lumingon. Tulungan mo akong i-zip ang damit. Nagdilim ang mga mata ni Benjamin. Napalunok siya ng bukol sa kanyang lalamunan nang makita ang patas na balat ng porselana sa kanyang likod. Humakbang siya at tinulungan siyang i-zipper ang damit. Habang sinusundan ng mga daliri niya ang likod niya, bahagyang nanginginig si Eresa. Namumula ang pisngi niya sa hawakan. Tiningnan ni Benjamin ang likod ng kanyang ulo at yumuko para halikan ang kanyang batok. Nagmamadaling umiwas si Eresa at binigyan siya ng mapanlinlang na titig. Anong ginagawa mo? Sumili ang manipis na labi ni Benjamin sa isang malademonyong ngisi. Inabot niya ito upang bilugan siya sa kanyang yakap. Tulungan mo akong itali ang necktie ko. Pakiramdam ni Eresa ay bumilis ang tibok ng puso niya nang maramdaman ang mainit nitong hininga na dumaan sa kanyang mukha. Sumulyap siya sa kanya at sinalubong niya ang nagbabagang tingin nito. Naramdaman ni Eresa na uminit na naman ang pisngi niya. Ibigay mo sa akin yan. Inabot niya ang kanyang mga kamay. Ibinaba niya ang ulo niya para halikan si Eresa, at namula na naman ito sa kyo. Bilisan mo, tumawa si Benjamin ngunit hindi siya binitawan. Nasa bulsa ko. Kinapa ni Eresa ang necktie sa bulsa. Pareho ito ng kulay ng kanyang ocean blue na sash sa kanyang baywang. Tinulungan siya ni Eresa na itali ang kanyang necktie. Nang makita ang kanyang maamong pag-uugali, naramdaman ni Benjamin na asarin siya. Tapos na lahat. Itinaas ni Eresa ang kanyang ulo at muling itinirik ang kanyang tingin gamit ang kanyang malalim na mga mata. Pakiramdam niya ay bumibilis ang tibok ng puso niya. Natarante siya, kumurap siya ng ilang beses. Pagkatapos, pinaalalahanan siya nito sa mahinang boses, pwede mo ba akong palayain ngayon? Ayoko, bulong niya sa tenga niya. Ang kanyang mainit na hininga ay nagpadala ng mga alon sa kanyang katawan. Napakunot ng noo si Eresa habang inabot nito ang kanyang mga tenga. Kailangan kong mag-makeup, bitawan mo ako ngayon, protesta niya. Tinawag ni Benjamin ang kanyang noo. Mataman niya itong tiningnan at bamulong, ang ganda mo kahit walang makeup. Napaawang ang lobby ni Eresa. Pinandilatan niya ito at sumagot, hindi ako naglalakas loob na pumunta sa ganoong formal na kaganapan ng walang hubad na mukha. Isang malakas na pagtawa ang pinakawalan ni Benjamin at binitawan siya. Pwede mo bang tingnan kung tapos na ang mga bata? Tanong ni Eresa. Lumapit siya sa dressing table at nagsimulang mag-makeup. Umupo si Benjamin sa tabi ng kama at pinanood siyang naglalagay ng kaunting light makeup. Madali lang silang magpalit. Huwag kang mag-alala. Napatingin si Eresa sa refleksyon ng lalaki sa salamin. Gayunpaman, hindi nagtagal ay inilihis niya ang kanyang tingin at itinoon ang pansin sa paglalagay ng kanyang makeup. Patuloy siyang tinitigan ni Benjamin. Ang ganda talaga niya sa damit na iyon. Nagbigay si Eresa ng malumanay at mapang-akit na vibe na may pahiwatig ng mature charm. Nang maramdaman ang masusi niyang titig, kumikinang ang mga mata ni Eresa. Matapos makasalubong ang nag-aapoy na tingin ni Benjamin, mabilis niyang iniwas ang tingin. Bakit ka nakatitig sa akin? Pagmamaktol ni Eresa, hindi siya makapag-focus sa paglalagay ng makeup. Kabanata 996. Nakatingin lang ako sa asawa ko, sagot ni Benjamin. Gumalaw ang labi niya sa isang ngisi, isang ngiti na napakarogash na ikinamulan niya. Napaiwas ng tingin si Eresa at binilisan ang pag-aayos ng kanyang makeup. Pinilit niyang huwag pansinin ang lalaki. Gayunpaman, nang gumuhit siya ng kanyang eyeliner, isang biglaang katok sa pinto ang bumulaga sa kanya. Nanginginig ang mga kamay niya, at umalis siya sa linya. Ay hindi, tiningnan siya ni Benjamin at nagtanong, ano ang problema? Hindi niya napansin ang katok sa pinto. Nanginginig ang aking mga kamay, at ngayon ay wala sa linya ang aking eyeliner. Nanlumo si Eresa, pumunta at tingnan kung sino ang nasa pinto. Itinuring niya na ito ay kanyang mga anak. Tama si Eresa, dumating ang kanilang mga boses sa pintuan noon. Mami, tapos na ba kayo? Tumayo si Benjamin at lumapit kay Eresa. Lumingon siya at sinabing, bilasan mo at buksan mo ang pinto. Huwag na silang sumigaw sa pinto. Hayaan mo akong tulungan kang linisin iyon. Ang manipis na labi ni Benjamin ay kurbadang paitaas. Tumakbo palayo si Eresa nang handa na si Benjamin na panasa ng out of line na eyeliner. Hindi mo alam kung paano gawin ito ng tama. Ako na mismo ang gagawa. Halika at buksan mo ang pinto. Nagsalubong ang kilay ni Benjamin.
Nang makitang ginagawa na niya ito, wala siyang ibang pagpipilian kundi buksan ang pinto para sa mga bata. Ang kanyang 5 anak na lalaki ay nakapagpalat na ng kanilang mga suit, at lahat sila ay tugmasa kay Benjamin. Naningkit ang mga mata ni Jessie sa magandang tanawin ni Benjamin at ng kanyang 5 kapatid. Mr. Graham, ang gwapo mo, sabi ni Jasper. Kumikislap ang kanyang mga mata na may kasamang ngiti. Itinaas ni Benjamin ang kanyang noo at tiningnan ang mga bata. Ready na ba kayo? Oo, sabay-sabay na humuhuni ang 6 na bata. Nakatayo pa rin sina Kingsley, Ethan, at Jack sa tabi ng pinto ng kwarto ng 6 na bata. Namangha sila sa masungit na tingin ni Benjamin. Kahit na sila ay medyo maganda sa kanilang sarili, alam nila na sila ay mga pang-aakit lamang na nakatayo sa tabi ni Benjamin. Benjamin, pumutok ka ngayon. Nag-thumbs up si Kingsley kay Benjamin. Sinulyapan sila ni Benjamin at sinabing, pupunta ba kayo sa Old Manor o magpapahinga? Pupunta tayo sa Old Manor, sagot ni na Kingsley, Jack, at Ethan. Tumango si Benjamin. Bumaba ka at hintayin mo muna ako. Pagkatapos, tumalikod siya para maglakad pabalik sa loob ng kwarto. Sumunod sa likod niya ang 6 na bata. Handa na ba si Mommy? Hindi pa siya handa. Bakit hindi kayo maglalaro sa isang tabi? Samantala, sinusubukan pa rin ni Erisa na ayusin ang kanyang eyeliner. Hehe, Mommy, napakaganda mo. Ang iyong damit ay eksaktong katulad ng sa akin. Napansin ni Jessie ang damit na suot ni Erisa at nagniningning sa tuwa. Ang batang babae ay umikot sa paligid ng kanyang ina sa tuwa. Si Mommy ay isang malaking diwata, at ikaw ay isang maliit na diwata. Sambit ni Jasper, hindi napigilan ni Erisa ang mapangiti. Nasa mon din si Jessie. Si nanay ang pinakamagandang babae na nakita ko, nagtatakang sabi ni Tim. Seryosong tumango si Gavin. Ako rin, wala pa akong nakitang babaeng mas maganda kaysa kay Mommy. Oo naman, kung hindi maganda si Mommy, paano tayo magiging gwapo? Ganti ni Oliver. Ang kanyang mga mata ay kumikinang sa pagmamalaki. Amused, humagalpak ng tawa si Zachary. Magandang babae si Mommy. Magiging maganda siya sa anumang bagay. Oo, Mommy is a pretty lady. Pagsang-ayon ni Jasper. Natuwa si Erisa sa mga papuri ng kanyang mga anak. Sige, hintayin mo ako sa tabi. Kailangan ko pa ng oras. Ang pag-aayos ng eyeliner ay nakakapagod. Nang mapansin na nahihirapan pa rin si Erisa sa kanyang eyeliner, nilapitan siya ni Benjamin at sinabing, hayaan mo akong tulungan. Kinuha niya ang tissue at itinaas baba niya. Nagsalubong ang mga pilikmata ni Erisa. Marunong ka ba talaga? Nag-aalalang tanong niya. Well, mas madali pa rin para sa akin na tulungan ka. Sinaman siya ng tingin ni Benjamin at agad siyang tinulungan sa paglilinis ng kalat. Hindi ba't nililinis lang ang magulo na linya? Walang mahirap tungkol doon. Maingat na inalis ni Benjamin ang pagkakamali. Pinalibutan sila ng kanilang 6 na anak at pinagmamasdan. Mommy, bakit ka lumabas sa linya? Nakapikit ang mga mata ni Erisa. Nagulat ako sa katok mo. Nanginginig ang aking mga kamay, at naalis ako sa linya. Hajejek ng 6 na bata. Kabanata 977. Tingnan at tingnan kung ayos na ngayon. Itinapon ni Benjamin ang cotton pad at hinayaan siyang suriin ang resulta. Iminulat ni Erisa ang kanyang mga mata, lumapit sa salamin, at nagulat siya. Napatingin siya kay Benjamin na bahagyang nagulat. Napakaganda ng ginawa mo. Hindi niya pinunasan ng makeup sa iba pang bahagi ng mukha nito o gumawa ng gulo sa paglilinis ng kanyang mukha. Talagang hindi niya inasahan na napakahusay ng pamamaraan ni Benjamin. Sumandal si Benjamin sa dressing table at ngumiti. Gusto mo bang tulungan kitang iguhit ang iyong kilay? Sa tingin ko hindi na kailangan. Hindi naniniwala si Erisa na sanay siya sa lugar na iyon, kaya hinablat niya ang eyeliner para i-touch up ang kanyang makeup. Kinalikot ni Benjamin ang lapis ng kilay habang hinihintay niyang matapos ang pagguhit ng kanyang mga mata. Pagkatapos, kinurot niya ang baba niya at iniharap ang mukha nito sa kanya. Hayaan mong iguhit ko ang iyong kilay. Mabilis at mabigat ang tibok ng puso ni Erisa sa kanyang dibdib habang pinagmamasdan ng mapang-akit at gwapong tampok ng mukha nito. Nakatuon si Benjamin sa pagguhit ng kanyang mga kilay ng maingat. Napatingin si Gavin kay Benjamin. Daddy, sanay ka rin sa paggawa nito. Na-curious din si Tim. Mukhang alam na ni Daddy ang lahat. Isang bakas ng paghanga ang bumungad sa kanyang mga mata. Napatingin si Zachary kay Benjamin. Mr. Graham, tinulungan mo ba ang ibang babae sa pagguhit ng kanilang kilay? Bakit napakahusay mo sa paggawa nito?
Nakatitig kay Benjamin, sabik din si Erisa na malaman ang sagot sa tanong na iyon. Inilibot ni Benjamin ang kanyang mga mata sa mga bata na nagkukumpulan. Pagkatapos, humarap siya kay Erisa at sinabing, hindi iyon. Matapos saglit na natulala si Erisa, bumilis ang tibok ng kanyang puso. Hindi mo ba talaga tinulungan ng ibang babae na gumuhit ng kanilang kilay? Ibinaon ni Benjamin ang mga mata nitong nag-iisip sa kanya at kinerba ang manipis nitong lobby. Natutuwa siyang malaman na nagmamalasakit ito sa kanya. Sa tingin mo sinong babae ang tinulungan ko? Pang-aasar niya, she pouted. Paano ko malalaman? He tapped her nose affectionately and uttered gently, wala nang ibang babae. Ikaw lang ang taong makaka-enjoy sa serbisyong ito mula sa akin. Ngumisi si Gavin. Natuwa rin sina Oliver, Jasper, at Jesse. Mas katulad niyan, hindi napigilan ni Erisa na mapangiti ang mga lobby. Kilay lang niya ang ginuguhit niya, pero bakit ang talino niya? Don't tell me ginagawa niya ito sa sarili niya. Kung gayon, bakit ka eksperto? Pinasadahan siya nito ng tingin. Ang paglalagay ng makeup ay isang teknikal na kasanayan na itinuro sa hukbo, kaya natutunan ko ito dati. Natulala si Erisa nang marinig ang paliwanag niya. Kailangan mo pang matuto ng ganito. Oo naman. Ang lahat ay kailangang magsuot ng camo makeup sa kanilang mga mukha, lalo na sa panahon ng espesyal na pagsasanay. Inilarawan sa kanya ni Benjamin ang mga bagay na kailangan nilang gawin sa kanyang espesyal na pagsasanay noong nakaraan. Tumango siya, ngunit hinawakan nito ang mukha niya. Huwag kang gumalaw ng hindi kinakailangan, matigas niyang sabi. Alam niya ang tungkol sa espesyal na pagsasanay ng hukbo sa gubat dahil nakita niya ang mga eksenang iyon sa telebisyon. Nagkaroon din siya ng katulad na karanasan sa paggawa niyan. Nakikita ko, hindi nakakagulat na napakahusay mo, Mr. Graham. Naglagay ka ba ng makeup para sa iyong sarili sa lahat ng oras? Sinama ni Zachary si Benjamin at nagtanong, Mr. Graham, bakit wala ka na sa hukbo? Napakalaking pribilehiyo na maging sundalo. Nanlilisik ang mga mata ni Benjamin. Nang maramdaman ang interes ni Zachary sa paksang iyon, nagtanong siya, gusto mo bang maging sundalo? Tumango si Zachary ng may pag-asa. Sino ba ang hindi gugustuhing maging sundalo? Napakakol nila. Nagulat si Benjamin. Hindi niya inaasahan na magugustuhan iyon ni Zachary. Mahirap maging sundalo. Kakailanganin mong magsanay araw-araw. Gusto mo ba talaga yon? Ang pagtitiis sa hirap na iyon ay hindi gaanong mahalaga dahil kaya kong protektahan ang aking tinubuang bayan. Pagmamalaki ni Zachary na tila naging sundalo na. Nagniningning ang mga mata ni Benjamin bilang pagsang-ayon. Maaari kang maging isang sundalo kapag ikaw ay tumanda. Okay, tuwang-tuwa si Zachary. Tumingin sa kanya si Erisa at ngumiti. Mr. Graham, hindi mo sinabi sa akin kung bakit ka tumigil sa pagiging sundalo. Tinitigan ng mabuti ni Zachary si Benjamin habang nagsusumikap pa. Tatanda na ako, matipid na sagot ni Benjamin. Hindi kumbinsido si Zachary. He pouted and said, magandang bagay ang pagtanda. Ang mga may katandaan ay nagiging mga general. Natuwa si Benjamin. Napakalaki ng ambisyon ni Zachary. Hindi naman masama yon. Kabanata 978. Magsumikap na maging general sa hinaharap. Nasa iyo ang buong suporta ko. Hinikayat ni Benjamin si Zachary ng buong kaseryosohan sa halip na magbigay ng isang perfunctory na tugon. Natuwa si Zachary. Sweetheart, kailangan mong maging napakahusay para maging isang general. Kaya dapat mag-aral kang mabuti at siguraduhing hindi mo sisirain ang iyong pag-aaral, nakangiting paalala ni Erisa sa kanya. Huwag kang mag-alala, Mommy. Hinding-hindi bababa ang grades ko. Tinapik-tapik ni Zachary ang dibdib niya ng may kumpiyansa. Gusto ko ring maging sundalo. Posible ba iyon? Tanong ni Tim. Noon pa man ay kahanga-hanga ang mga kabataang lalaki sa kanyang nayo na sumapi sa hukbo. Sinagot siya ni Erisa ng malambing na boses, oo naman. Kapag wala ka ng edad at matupad ang mga kinakailangan, maaari kang sumali sa hukbo. Mommy, ano pong requirements? Tinitigan siya ni Tim na may kumikinang na mga mata. Kailangan mong magkaroon ng isang tiyak na taas at timbang, maging malaya sa anumang mga sakit, at walang mga tiyak na peklat sa iyong katawan. Matapos marinig iyon ni Tim, lumabo ang ilaw sa kanyang mga mata. May mga galos ako sa katawan. Ibig sabihin hindi na ako qualified. Nang maramdaman ang kalungkutan ni Tim, nagtanong si Zachary, ano ang mali? Napatingin sina Erisa at Benjamin at napansin nila ang malungkot na ekspresyon ni Tim. Sabay tumibok ang kanilang mga puso.
Agad namang tumalikod si Erisa para yakapin si Tim. Anong problema, sweetheart? Mommy, I'm fine. Pagsisinungaling ni Tim. Napakunot ang noo ni Erisa, at kumirat ang puso niya nang maramdamang itinatago ni Tim ang mga problema nito sa kanya. Pwede mo akong kausapin. Marahil ay maaari akong magbigay sa iyo ng ilang nakabubuo na mga mungkahi. Nandito din ang daddy mo at mga kapatid mo. Huwag mong itago sa amin ang problema mo, sweetheart. Kung hindi, mag-overthink ako at mag-aalala tungkol sa iyo. Sinulyapan siya ni Tim at mamulong, Mommy, may mga galos ako sa katawan, kaya hindi na ako maaaring maging sundalo. Hinaplos at tinaliw niya ito, bata ka pa. Ang mga peklat ay maglalaho sa oras na ikaw ay lumaki. Ngunit ang mga peklat ay nandoon pa rin pagkatapos ng mahabang panahon. Nakagat ni Tim ang gilid ng lobby niya. Nasaan ang mga galos? Hayaan mo akong tingnan ito. Tinapik ni Benjamin ang ulo ni Tim. Dagdag pa ni Gavin, Tim, sa tingin ko hindi dapat maging issue ang mga peklat mo. Tama na, may mga galos din ako sa katawan. Sumang-ayon si Zachary kay Gavin at inaliw niya si Tim, hindi na makikita ang mga peklat paglaki natin. Tinapik ni Jasper ang kanyang dibdib at buong kumpiyansang sinabi, Tim, huwag kang mag-alala. Tutulungan kitang alisin ang mga peklat pagkatapos kong mag-imbento ng gamot. Tama na, Tim. Huwag kang malungkot. Sa panahon ngayon, ang mga peklat ay maaari nang matanggal gamit ang kasalukuyang teknolohiya, Jesse piped up din. Hayaan mo akong tingnan ang iyong mga galos, muling tanong ni Benjamin. Hindi nila malalaman kung nasaan ang mga galos ni Tim kung hindi niya sasabihin sa kanila. Palihim na tiningnan ni Tim ang iba bago niya hinubad ang kanyang damit. Nanuyam ang lalamunan ni Erisa nang makita ang mga galos na may iba't ibang laki kay Tim na hindi niya napansin noon. Ang batang ito ay malamang na nagduso ng husto sa nakaraan. Nagdilim ang tingin ni Benjamin. Hindi ko inaasahan ang dahilan kung bakit laging iniiwasan ni Tim na magpalit kami ng damit dahil itinatago niya sa amin ang mga nakatagong peklat na ito. Iba-iba ang kulay ng mga marka, at iba rin ang antas ng mga pinsalang natamo. Ang maliit na figure ni Tim ay puno ng mga galos. Sa mas malapit na pagsisiyasat, napansin ni Benjamin ang ilang mga peklat na kailangang alisin sa pamamagitan ng mga intervention upang tuluyang mawala. Tim, hindi na makikita ang mga peklat na ito paglaki mo kung tatanggalin mo ngayon. Hindi maaapektuhan ang pangarap mong magsundalo. Nagningning ang mga mata ni Tim. Talaga? Oo, hinding-hindi ako magsisinungaling sa iyo. Hinaplos ni Benjamin ang ulo ni Tim at ipinaliwanag, hindi ito mga problema na hindi malulutas. Gayunpaman, kailangan mong sumailalim sa therapy sa pagtanggal ng peklat. Natatakot ka ba? Hindi ako natatakot. Hanggat kaya kong maging sundalo, makikinig ako sa doktor at magiging compliant sa paggamot. Tuwang-tuwa si Tim. Ngumisi si Benjamin. Hindi masakit ang paggamot. Kakausapin ko si Mr. Bailey tungkol dito bukas. Tumango si Tim. Salamat tatay. Bahala ka. Hinaplos ni Benjamin ang ulo ni Tim. Napansin si Erisa, namumula ang mga mata, nananahimik, pinisil niya ang ilong. Umupo ka. Hindi pa tapos ang kilay mo. Sinulyapan siya ni Erisa bago ibinaba ang ulo para tanungin si Tim, Sweetheart, how did you acquire these scars? Nahulog ka ba? Oh, Mommy, karamihan sa mga bata sa village ay may mga galos dahil aksidente kaming nahulog. Huwag mo nang isipin ito. Oras na ni Tim para aliwin siya. Kabanata 999. Napansin ni Erisa na ang mga pinsala ni Tim ay hindi lamang sa pagkahulog kundi pati na rin sa pambubuli. Namimalag ang puso niya sa sakit sa pag-iisip na sinaktan si Tim sa likod niya. Namula ang gilid ng mata niya. Tumulo ang luha sa likod ng kanyang mga mata habang hinayla siya nito sa isang yakap. Bigla niyang naramdaman ang isang malaking kamay na marahang tinatapik ang kanyang ulo, na umaaliw sa kanya. Habang itinaas niya ang kanyang ulo, ang kanyang mga mata ay nahadyap ng nag-aalalang tingin ni Benjamin. Okay, Erisa, hinaplos-haplos muli ni Benjamin ang kanyang ulo, nagpahiwatig sa kanya upang makabawi sa kanyang katinoan. Pinipigilan ang lungkot na nararamdaman, binitawan ni Erisa si Tim. Okay lang talaga ako, Mommy. Huwag kang malungkot, pag-aaliw sa kanya ni Tim nang mapansin ang mapupulang mga mata nito. Bahagyang ngumiti si Erisa bago siya hinayla sa isa pang yakap at binigyan siya ng isang halik. Ang pagkakasala ay dumami sa loob ni Tim. Hindi niya ipapakita ang mga sugat niya kay Erisa kung alam niyang ikakagalit siya nito. Tinapik ni Benjamin ang ulo ni Tim. Hintayin mo kami sa ibaba, mga bata. Medyo matatagalan pa ang mami mo sa pag-iimpake.
Alam ni Gavin na gustong kausapin ni Benjamin si Erisa ng pribado, kaya masunurin niyang pinalabas ang kanyang mga kapatid sa silid. Tim, Zachary, Oliver, Jasper, Jesse, bumaba na tayo. Sina Zachary, Oliver, Jasper, at Jesse ay napatingin kay Erisa. Mami, bababa na po tayo. Okay, napangiti si Erisa sa kanyang mga anak. Bumaba muna kayo, pupunta na ako saglit. Nakagatang lobby, tiningala siya ni Tim. Mami, huwag kang malungkot. Tumango si Erisa, sinalubong siya ng kasiyahan sa kanyang pag-aalala. Alam ko, pinag-aralan ng mabuti ni Tim ang kanyang mukha na para bang inaalam kung nagsasabi siya ng totoo. Ayos lang ako, paghingi ng tawad ni Erisa. Nakaramdam siya ng kakilakilabot na hayaan ng mga bata na mag-alala. Mami, hihintayin namin kayo ni Mr. Graham sa ibaba. Sinulyapan ni Tim si Benjamin bago niya sinundan ang kanyang mga kapatid palabas ng silid. Sinundan ng tingin ni Erisa ang mga bata. Pagkaalis ng mga bata, bakal ng sinturon ng lalaki ang pumasok sa kanyang paningin. Tinagilid niya ang ulo niya para tignan. Bumaba ang tingin ni Benjamin sa kanya. Bahagyang kinurot ang kanyang pisngi, sinabi niya, mag-aalala ang mga bata sa iyo kung kumilos ka ng ganito. Namuo ang guilt sa loob ni Erisa. Hindi ko mapigilan. Ang pag-iisip na ang kanyang mga anak ay nagdurusa mula sa pagtama ay nabalisa siya. Alam ni Benjamin ang kanyang damdamin habang sinasalamin nito ang kanyang damdamin. Ang kaunting hirap sa kanyang edad ay isang magandang karanasan para sa kanya. Magiging kapakipakinabang ito para sa kanyang paglaki, kaya isipin mo ito mula sa magandang bahagi. Marahang hinaplos ni Benjamin ang kanyang ulo habang nagpapayo. Tumango si Erisa. Inayos niya ang kanyang likod at hinimok, bilasan mo at tulungan mo ako sa aking pampaganda. Nakangiti ang gilid ng lobby ni Benjamin habang nakayuko para iguhit ang kilay nito. Pagtingin sa curve ng kilay na iginuhit niya, napangiti si Erisa sa ganda nito. Hindi niya napigilan ang panunokso sa kanya, Benjamin, sisikat ka kung magpapalit ka ng career para maging makeup artist. Napakunot ang noo ni Benjamin sa komento nito bago ibinaba ang nagbabagang tingin nito para salubungin ang mga mata nito. Hindi ba mas maganda kung ako ang personal mong makeup artist? Lamambat ang puso ni Erisa. Well, mukhang panalo ito para sa akin. Napakagwapong makeup artist, at akin lang siya. Mukhang, alam mong tiyak na panalo ito para sa iyo. Mapaglarong pinisil ni Benjamin ang kanyang ilong. Inabot ni Erisa ang kanyang lipstick at nilagyan ng linya ang kanyang mga lobby. Itinikom niya ang kanyang mga lobby sa isang linya sa dulo upang i-blend ang kulay. Tapos na. Maghintay. Iniangat ni Erisa ang kanyang ulo sa kanyang balikat nang makitang may hawak na brocade box si Benjamin. Pagbukas ng kahon, nakita niya ang isang set ng mamahaling alahas. Kailan mo ito inihanda? Nagulat si Erisa. Gusto mo ba? Ang matinding tingin ni Benjamin ay naglibot sa kanyang mga tampok, ayaw makaligtaan kahit isang segundo ng kanyang ekspresyon. Tumango si Erisa. Gusto ko ito, ngunit malamang na nagkakahalaga ito. Hindi naman ganoon kalala. Ang presyo ay ang huling alalahanin ni Benjamin hanggat nagustuhan ito ni Erisa. Maingat niyang inalis ang diamond necklace sa kahon at lumapit sa kanya, tinulungan siyang ilagay ito. Nang matapos siya ay tinulungan niya itong ayusin ang posisyon nito mula sa harapan. Hinaplos ni Erisa ang pendant, isang ruby na hugis strawberry na may nakalagay na diamante. Ito ay napakaganda habang ito ay kumikinang ng maliwanag. Magkano ba talaga? Ano ang mangyayari kung mawala ito? Nagtataka siyang tumingin sa lalaking nasa likod niya sa pamamagitan ng salamin. Kabanata 1,000. Yumuko si Benjamin para abutin ang mga hikaw at ikinabit ito sa kanyang mga earlobe. 90 million lang sila. Nalaglag ang panga ni Erisa sa astronomical na presyo. 90 million lang. Gulat niyang ulit. Nilunok niya ang bukol sa kanyang lalamunan para pakalmayan ang kanyang pagkabigla. I accept he's filthy rich. But I still think this close to 100 million worth of jewelry is too expensive. Ano ang dapat kong gawin kung mawala ito sa labas? Ilang 10,000 ang mawawala sa akin kung nawala ito. Iniwas ni Benjamin ang kanyang tingin sa gulat sa kanyang mukha. Nakangiting tiniyak nito sa kanya, ayos lang kung mawala ka. Hahanapin ko. Naguguluhang tumingin sa kanya si Erisa. Paano mo ito hahanapin? Tanong niya. Ipinaliwanag ni Benjamin, may GPS tracker sa pendant. Hindi makapaniwala si Erisa habang ibinaba ang tingin sa pendant. Wala siyang nakitang kakaiba tungkol dito matapos itong bamasang mabuti. May GPS tracker dito. Oo,
Medyo nahihirapan si Benjamin sa pagtulong sa kanya sa pagsusuot ng kanyang hikaw. Hayaan mo akong gawin ito. Inakbayan sila ni Erisa habang bahagyang ibinaling ang katawan sa gilid para tumingin sa salamin. Alam kong mahahanap ang kwintas kung nawala ito, ngunit paano ang mga ito? Sigurado akong hindi madaling mahanap ang mga hikaw na ito. Kung tutusin, kung may nakahanap sa kanila, maibulsa na lang nila. Nakikitang nag-iingat siya sa bawat galaw niya, nabigkas si Benjamin habang tinutulungan siya sa kanyang buhok, huwag kang mag-alala. Hahanapin ko sila kapag nawala ka. Kumaibat ang sulok ng lobby ni Erisa sa kanyang walang pakialam na tingin. Naisip niya na ikukulong niya ang mga ito pagkatapos na maisuot ang mga iyon noong gabing iyon. Kailangan ko silang itago sa isang ligtas na lugar. Ang mga ito ay napakamahal, ngunit sila ay maganda. Tinignan niya ang sarili sa salamin. Tumigil ka na sa paggalaw. Hinawakan at pinatatag ni Benjamin ang gumagalaw niyang ulo. Ngumiti si Erisa sa kanya at nakitang may bracelet din sa box. Kinuha niya ito at sinuri. Ang makukulay na amalite ay maganda. Excited niyang isinuot iyon sa kanyang palso. Lumawak ang ngiti ni Benjamin nang mahuli niya ang pagkagusto niya sa bracelet. Mawawasak ang puso ko kapag nawala sila. Isusuot ko na lang sila mamayang gabi at ikulong ko kapag bumalik ako, ungol ni Erisa. Maging mas maingat kung gayon kung nag-aalala ka na mawala sila. Tumawa si Benjamin. Sinabi ko na sa kanya na huwag mag-alala, ngunit nababahala pa rin siya. Hindi ko dapat sinabi sa kanya ang presyo. She's such a worrywart. Tumangala si Erisa at sinalubong ang kanyang matinding titig. Namula ang pisngi niya sa diretsyong tingin nito. Lumapit si Benjamin sa kanya. With his hands on her shoulders, he landed his burning gaze on her while looking at the mirror. Malapit sa tenga niya ang husky voice nito, na humihila sa puso niya. Ang ganda mo, honey. Bumilis ang tibok ng puso ni Erisa bago kumarira ng galit, malakas na kabog sa kanyang dibdib. Nagdilim ang pamumula niya, na nakadagdag sa kanyang kagandahan. Nagdilim ang mga mata ni Benjamin. Nilapit niya ang mukha nito at sinalubong ang mga labi nito sa kalahati. My lipstick. Ang iba pa niyang mga salita ay hindi matukoy. Sinubukan ni Erisa na umatras, ngunit pinalalim niya ang halik. Hinayla siya ni Benjamin sa kanyang mga bisig at pinaupo sa kanyang kandanggan. Hindi na siya nakapagpigil matapos siyang matikman. Ang kanyang pagnanasa ay hinihila siya sa isang manipis na ulap ng pagnanasa. Ang kanyang isip ay ganap na blanko maliban sa pangangailangan na ibahagi ang kanyang nagninangas na damdamin. Kung hindi dahil sa pagriling ng telepono ni Benjamin, maaari silang magpatuloy sa pananatili sa madamdaming sandali. Ito ay isang tawag mula kay Darius. Binitawan ni Benjamin si Erisa at inabot ang phone niya. Tatay. Ikinabit ni Benjamin ang tawag ng nakakunot ang noo, hindi nasisiyahan sa pagkagambala. Umalis ka na ba? Umalangaw ang boses ni Darius mula sa kabilang linya. Pilit na pinapabagal ni Erisa ang kanyang paghinga habang ipinatong ang kanyang ulo sa dibdib ni Benjamin. Sa sobrang lapit niya sa telepono, narinig niya ang tanong ni Darius, at mamaha sa kanya ang kahihiyan. Aalis na tayo, sagot ni Benjamin. Lampas 8 na, halika sa lalong madaling panahon. Maaari kang mag-almusal dito kung hindi ka pa nakakain. Tandaan na pumunta dito ng mabilis hanggat maaari. Huwag kang magdili-dali. Pagkatapos ng isang round ng paghihimok mula kay Darius, sa wakas ay tinapos ni Benjamin ang tawag. Parang masikip sa kabilang dulo. Habang hawak niya ang kanyang telepono, isang kislap ang sumili sa mga mata ni Benjamin. Panay ang tingin niya sa babaeng kalong niya na namumula ang mukha at namumula ang mga labi. Ang tindi ng pag-aapoy sa kanyang titig ay tumaas ng isang binga. Umiwas ng tingin si Erisa. Pagtingin niya sa makeup niya sa salamin, napansin niyang wala na ang lipstick niya kaya dali-dali niyang niretok ang lipstick niya. Kasalanan mo ang lahat ng ito. Tingnan mo, nawala lahat ng lipstick ko.